sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihan at inagamtan ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri, dahil sa iyong kabutihan at inagamtan ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang Morning Coffee Devotion. Ito naman po ang iyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lumalapit mula sa inyo, at ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Ating ilapit sa Panginoon ang ating mga problema, lahat po ng ating mga basanin, lahat po ng ating mga suliranin. Ilapag po natin lahat yan sa Panginoon. At ngayong umagang ito, tayo po ay mag-recharge muli sa ating pong buhay spiritual. Dahil alam po natin na ang araw na ito ay harap naman tayo sa panibagong mga pagsubok. Pagpapatuloy sa pagharap sa mga binibigay ng Diyos sa ating harapan, sa ating daanan, sa ating pulandas, na kung saan ang mga ito ang ginagamit niya para sa ating ikabubuti, para po sa ating paglago sa ating pong buhay espiritual. Ang paglago po, mga kakape, sa espiritual ay hindi po naayon o hindi po dahil sa ikaw ay matanda na o ikaw ay isang matagal nang umaten ng isang kapilya o ng isang church o ng simbahan. Pero ito po ay makikita sa pamamagitan ng ating pong puso. Yung desire po natin na matuto, at hindi lang matuto, kundi yung ating pong isabuhay ang ating pong mga natutunan o nabangkaralan mula sa salita ng Diyos. Mulit-muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga dito sa Asia. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England. Dyan po sa London, sa Kent, sa Sunderland,
pati na rin po dyan po sa Switzerland, sa Norway, sa Spain. Magandang oras po sa inyo, magandang madaling araw, hating gabi dyan po sa KSA, sa UAE. Opo, dyan po sa Daman, sa Oman, dyan po sa Riyadh, dyan po sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar. Magandang oras po sa ating lahat. Nawa ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin ngayong oras na ito at sa mga susunod pang mga oras, sandali at mga araw. Salamat sa Diyos sa pagbigay sa atin ng buhay, mga kakape. Huwag natin kalilimutan yan. Yung lagi nating pasalamatan ng Diyos. Dahil ang isang taong mapagpasalamat, sila po yung mga taong hindi po mareklamo. Ang mga mareklamong tao, hindi po marunong magpasalamat. Ganun lang po kasimple, mga kape. That's why we have so many complaints, because we cannot appreciate the things that God is doing in our lives. So, salamat sa Panginoon sa buhay. Salamat sa Panginoon that our brain is still functioning normally. Ayan po. Napakalaking pasalamat po yun, mga kakape. Ang ating pong mga isipan ay tama pa ang kanyang pong takbo. O maayos pa ang ating pong mga utak. Dahil kung hindi na, baka nandyan lang tayo sa tabi-tabi at nagbibilang na lang tayo ng mga poste din po sa kalsada. Kaya habang tayo ay buhay pa, mga kakape, let us always have that desire to seek for the will of God in our lives, to do the revealed will of our God. Yun po sa kanyang salita. Kaya salamat sa lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Yes, magandang oras po sa atin, sa lahat po ng kasama natin ngayon. Kaya Ma'am Telma Harap Palapon Ednilao, dyan po sa Pinili. Salamat po. Kay David Ascension Maningas Jr. dyan sa Pasig City. Magandang umaga, pamangkin. God bless you. Ingat ka dyan. Alam ko nasa labas ka na ngayon. Baka nakapag-almusal ka na rin. Ayan. Alam ko yung natin dyan eh. Alam nyo, noong nandun po ako sa Pasig City, doon po ako bilang isang binata, no? Alas 4 pa lang ng madaling araw, nasa kalsada na po kami. Opo. Nagbabaklas na kami at nag-aayos ng mga dyaryo. Ganun po yung ginagawa namin. Araw-araw. Opo. Diyan po sa Pasig City. Ako po yung itinalaga ni David Asuncion Maningas Jr. doon sa Meralco. Kung alam niyo po doon sa Robinson's Galleria, doon po sa Ortigas. Doon sa Ortigas Avenue po, doon sa Meralco, doon mismo sa opisina ng Meralco. Doon sa Gate 3 ba yun? Gate 3 ba yun? Gate 4. Doon po ako nakapwesto noon pagtitinda ng dyaryo. Doon sa Meralco. Yan. So, alas 4 hanggang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Doon po ako. Yun po ang experience ko rin po na nagpapasalamat ako sa Panginoon because of those experiences. Natuto po ako na makisalamuha sa mga tao. That's one thing. Kaya salamat sa Panginoon sa mga experiences. Yan, dapat magpasalamat tayo sa ating mga experiences. Sinubukan ko rin pong sinubukan ko rin pong magtinda maglako doon sa gitna ng kalsada. But I tried once only. Hindi ko na inulit. Mahirap po sa kalsada. Mahirap po na maghintay ng traffic tapos pupunta ka sa mga pasaheros, sa mga sakyan. Tapos ang problema, baka pag hindi mo matansya yung pag-go signal ng traffic, doon magkaroon ka na ng problema. At nangyari sa akin yun eh. Di ata alam ni David to eh. Kumalat ang barya ko doon sa kalsada. Yan. Yung araw na yon. Buhay pa noon of course, buhay pa noon ng tatay mo, David. Siya ang nag-utos sa akin. Subukan mo naman doon sa kalsada. So I tried. Pero hindi ko na inulit. Mahirap po. Okay. Yan.
experience po yon. Salamat sa Diyos sa mga experiences. Kaya kayo, pasalamat kayo dapat sa naging mga experience nyo. Especially yung naghubog sa iyo na mas maging mature at yung ginagamit mo hanggang ngayon, yung mga natutunan mo noon. Ay, salamat tayo sa Panginoon. That is the one of the truth na sa lahat po ng mga pagsubok sa buhay o sitwasyon sa buhay, salamat tayo sa Panginoon. Dahil God will use these situations, these experiences, na tayo po ay matuto para tayo turuan ng Diyos. Ano po yun? Kaya yung saying na, there's a saying that says, we cannot change the situations and circumstances that will come into our lives. But at least we can change our reactions, our behavior in facing them, or our attitudes. Diba? Yun yun eh. Ay, minsan naman kasi, pag dumadating yung mga ganong bagay, dahil ayaw natin, nagagalit at nag-inis tayo. Nakakalimutan na natin na the sovereign God that gave us these trials, troubles, temptations, testings of life, ay meron pong ultimate goal yan. Meron po siyang ultimate goal para sa ating ikabubuti. Dahil totoo nga po yung sinabi ng Romans chapter 8 verse 28 eh. Ano sabi doon? And we know that all things work together for good to them that love God. Yun po yun. Siguraduhin mong mahal mo ang Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos, kung talagang minamahal mo ang Diyos, lahat ng mga pasanin, suliranin, yung ating pong mga na-experience sa buhay, alam natin, maintindihan natin. Ginagamit ng Diyos yan para mahubog po tayo. Para mas lalo tayong tumatag, mas lalo tayong maging kagamit-gamit sa kanyang pong ibinigay sa atin na trabaho o responsibilidad dito sa ibabaw ng lupa. Opo, hindi po tayo naririto para sa sarili po natin lamang. Tayo po ay pinahintulutan ng Diyos at tayo po ay pinapanatili ng Diyos na buhay para sa Kanya. Yun po ang dahilan. Kaya huwag po nating sayangin ang mga pribilegyo o oportunidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na ang ating pong buhay. Huwag po natin itong gamitin para sa paggawa ng kasamaan. Pagkos, gamitin natin ang ating sarili, ang ating katawan para sa kalulahati ng Panginoon for the furtherance of the gospel. Ayun po, mga kakape, napakarami naman ako nasabi. So, ito po. So, maraming salamat, Brenda Rosales, kay Judy, maraming salamat. Pastor Ruben Glinuga, good morning po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much for your prayers, Pastor. Kay Junard Gutierrez, maraming salamat. Telma Harap Alcondet Nilao, opo. Kay Marilyn, Ma'am Marilyn Ancheta Seredon, present na ang unang Marilyn natin. Tandaan natin, tatlong Marilyn natin dito. And kay Ma'am Bel Guillermo dyan po sa Spain. Martes Gaspar dyan po sa LA, Paz, sa La Paz. Yan, magandang umaga po. Manang Pulya Reyes dyan po sa Hawaii. Claudia Cadimas, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Salamat po. Chas Cabingas de la Cruz, good morning. Yes, good morning Pastor. God bless us all. Maraming salamat. William Rayon, Manong Willie, Manang Madeline, Fiscal William, Himnas, Terdi, Antila Green, at na kayo dyan. Rizalito Lopez, Manong Ito, and of course kay Ma'am Florence, Auntie Marilyn Raka Alonso. Yes, pangalawang Marilyn nandito na. So Auntie, good morning Pastor and all kakape. Stay safe everyone. Maraming salamat po. Meredith Maringas, kay Ate Merling, kay Diom, kay Nining, kay Damer, kay Merdy, kay Aiko, kay Jong, lahat na kayo dyan. Uncle Arnold Valeriano, yes, yan. Ilang araw ka na dyan, Uncle. Malapit ka na siguro lalabas, ano? Maraming salamat, ingat ka palagi, and always focus on the Lord. Habang nandiyan ka, siyempre, ang ating inspirasyon, ang ating pamilya, hindi natin maalis yan. Yan ang katotohanan na yan. Para hindi ka maboring, yan, magbasa ka ng salita ng Diyos, makinig ka lang sa mga mensahe na ating pong itinuturo. Maraming salamat po.
Rodelisa Alonso Salvador, Kasin dyan po sa Marikina. Magandang umaga po. Yan. Alos Biminda, Asuncion Gonzales, Manang nandyan. Manang Marisa Marisola Acob dyan po sa Bacara. Magandang umaga. LC Kitoriano, LC Liberato Kitoriano, magandang umaga po sa inyo. Kay Sir Vernon Domingo, maraming salamat po. Yan, pangatlo, nandito na si Ate Marilyn Ubay Retotal. Maraming salamat po. And from Dumalneg, yes sir, Sir Arnel Duques Calipio. I don't know if you pronounce it Calipio or Calipio. Yan, maraming salamat, Sir Arnel Duques Calipio. Yan, and kay Lovely. Good morning sa inyong lahat. So, as we continue on, iabot po natin sa Panginoon ang ating pong programa. At ipanalangin din ninyo yung mga gusto nyo o yung nais nyo hingin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Opo, kami po ay lumalapit sa inyo na nagmamakaawa, Panginoon, na ang inyong pong biyaya ay ibuhos mo po sa amin. Opo, we need your grace. Because truly, Lord, kami ay nabubuhay ng dahil lang sa inyong grasya, sa inyong biyaya. Pero ang biyaya nyo ay hindi po magtatrabaho sa aming pong buhay pag wala pong pagpapakumbaba. So always remind us, Lord, to be humble. Dahil diyan lang po kayo natutuwa sa amin. By recognizing and knowing that without you we are nothing and we have nothing. And therefore, everything that we have, everything that we are enjoying right now, with the blessings, the wealth, good health, work, profession, lahat po yan, Panginoon. Alam po namin, ito po ay nanggagaling sa inyo. Kaya help us to realize that fact. Maraming salamat po. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. We thank you, Lord, for forgiving us. But help us also to remember and to understand that if we have unforgiving spirit, na pag hindi po namin mapatawad ang aming pong mga kaaway o ang mga nag-offend sa amin, hindi rin nyo kami mapapatawad. But we thank you very much, Lord, for your word. Kaya, Panginoon, ipaalala niyo sa amin, sino ba yung mga taong hindi pa namin napatawad na kailangan namin patawarin? Because you want to use us freely, but you can if we will let our pride rule our hearts. Kaya, Panginoon, ngayon po, maraming salamat at mahal na mahal mo kami. Salamat po sa inyong mga pangako, lalong-lalo na sa pangakong buhay na walang hanggan. We thank you very much, Lord, for saving us. And we thank you for this opportunity to come to you in prayer. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, nakikinig, we pray, Lord, that you may please encourage, help, comfort, and give us peace. Maraming salamat po. Maaring meron sa mga nakikinig at nanonood ngayon ay naghahanap po ng kapayapaan dahil naguguluhan po sa mga nangyayari at wala pong katiyakan kahit na po sa kanyang aligtasan.
Kaya Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dinadalangin namin sa inyo that you may please work, that your word will reach our hearts, that your word will penetrate and help us, Lord, and give us the strength to practice, to obey, to follow your word. Maraming salamat po. Ngayon po, Panginoon, nilapit po namin sa inyo ang mga lagi namin pong inidudulog sa inyo na mga nangailangan po ng lunas sa kanilang mga sakit and complete recovery, katulad po ni Sir Nemesio Alipi Jr., kay Ma'am Evangeline Bendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Ilyong Asuncion, Auntie Marilyn Raka Alonso, Chiki Alonso, LD Alonso, and I pray, Lord, for Jong sa kanyang pong kalagayan, that you may please heal him completely. And please provide the needs kay Delberto Cañete Jr. And please, Lord, comfort also their family. And of course, all of them. Kay Natalie Cheng, at ganun din po, Panginoon, kay Janelle Sharp. Patuloy po kayong magtrabaho sa kanila, Panginoon. Please provide also their needs. And please bless their families. Maraming salamat po kay Sir Alcaraz. Ganun din po, Panginoon, kay Sir Ernesto Jose. Sa kapatid po ni Sir Rajes Sanwani. Kay Sir Benz Alpapara Carla, sa kanyang po kalagayan, that you may please heal him. Kung ano man po ang nasa kanyang sakit, Panginoon, kami po ay nagmamakaawa na palakasin mo, pagalagin mo siya. And even, Lord, the situation of the eyes of Grammy Krame, kay Sister Marjorie, that you may please heal her, help her, that the operations na mangyari po sa kanyang mga mata ay maging successful po. We thank you, Lord. And even, Lord, her family, please, Lord, protect them also. Maraming salamat. At ngayon po, nilapit po din po namin sa inyo si Ate Rene Laborte. Ang mga lahat po na mga pinapalalangin na mga kasama natin ngayon, kayo po ay sa inyo lang po kami umaasa. And please, Lord, always remind us to be thankful in everything. And Lord, we thank you, Lord, for the frontliners that they gave, or they're giving their effort, their all, to protect and to help the constituents. Continue to work in their lives, Lord, that you please protect them and strengthen them. At sa mga na-infect na, Panginoon, ng virus, I do pray that you may please continue to strengthen them, na lalagpas po ang mga araw ay sila po ay lalabas na rin na maayos. And we pray, Lord, that you may please work in our government. Sa aming pong presidente, sa mga nasa Senado, nasa Kongreso, pati na rin po ang aming pong governor, ang ating pong mayor, sa lahat po naman nakikinig ngayon, sa komunidad kung nasaan sila, that you will protect them. Lord, please give them that strength. And please, Lord, turuan nyo rin kami na maging disiplinado sa lahat po ng aming pinupuntahan, because it is our responsibility, Panginoon. Maraming salamat po. Pakinggan mo po ang mga panalangin ng bawat isa. And I do pray for churches, for the pastors, missionaries, that you please continue to provide for their needs as they do the responsibility that was given to them, given to us for the furtherance of the gospel. Maraming salamat po. Nalapit din po namin sa inyo si Christine Ednilao. Sa kanyang pong kalagayan, please continue na maging maayos po ang lahat, at maging ganap na rin po siya na maging kawal ng
gobyerno to serve and to protect ang mga mamamayan. Maraming salamat po. Please provide also their family needs. At ganun po sa lahat po kami. Please Lord, give us our daily bread. Maraming salamat po, especially sa aming pangailangan sa aming pong buhay spiritual. Sa mga mahal namin sa buhay na kailangan po ng kalakasan, I do pray that you may please give them the strength that they need. At ganun po, Panginoon, kalusugan. Maraming salamat po. Salamat po. And please give wisdom to the teachers who are preparing the modules that the learners needs. At sa mga nag-aaral po sa online, kayo po ang mabigay sa amin ng Panginoon ng kalakasan at wisdom. And of course, Lord, we pray that you may please protect yung mga nagtatrabaho po, yung mga nandyan po na mayroon po mga businesses, mga nagbibiyahe, mga seaman, nandyan po mga OFWs, mga domestic helpers, mga immigrants, mga dual citizens, lahat po, Panginoon, na nandyan po sa ibang bansa na nangailangan po ng tulong. We pray, Lord, that you may please help them and please send help to them. Maraming salamat po. Now, Lord, please give us understanding, give us wisdom as we study and continue the lessons that we are that is the topic that is prepared for us this morning. Please, Lord, you use your servant. We thank you very much. We ask all these things and we give you all the glory. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen and amen. Magandang oras po sa ating lahat, mga kape. Habang nagkakape po tayo. And please comment lang po kayo. At lahat din po yan, babasahin po natin mamaya. If you have questions or queries about what we are learning or studying, or if you have other questions, you can ask, or you can PM me, send me a private message, at susubukan natin sasagutin yan sa mga susunod na mga ating pong devotion. Ang oras po natin ay alas 5:57, February 2, 2021. Ayan po. Mga numero po na puro 2. Okay, February 2, 2021. Martes, mga kape. And here in Ilocos Norte, meron pong dalawa na nagpositibo ulit kahapon from Barangay 23 San Nicolas. Ayan po, 75 active cases po tayo ngayon sa Ilocos Norte. Kaya ingat po tayo palagi, mga kakape, mga kabarangay, mga kababayan. Kahit sabang kayo naroon, mas maganda na yung mag-ingat. Kahit sabihin natin, kahit anong ingat natin, maapektuhan pa rin tayo. Yes, but at least we will not be infected with the virus. Tulungan po natin ang ating sarili. Tulungan din po natin ang iba sa magitan ng pagdisiplina sa ating sarili. Ayan po. So, let's proceed po sa ating pong devotion o sa ating pong pag-usapan na ating pong maging kalakasan at hahanap na haharap sa bagong umagang ito o sa araw na ito, o kung matutulog ka lang mamaya dahil mga gabi na sa inyo, nagkaroon ka ng magandang gising dahil nga po na-refresh na naman po tayo sa salita ng Diyos. A continuation of our topic yesterday, at ang caption na nakita nyo, mga kape, me, my enemy. Ayan. Ang sarili ko ang kalaban ko. Totoo po yan. Pag-aralan po natin. Sa Exodus chapter 17 po, ito po yung ating pinag-uusapan, mga kakape. When the Lord provided for Israel food to eat, doon sa Exodus chapter 16, dito ibinigay ng Diyos ang mga pugo, ang mga wild fowls, mga wild birds na kinakain nila during the night. Siguro puro lechon, puro roasted quails, roasted wild birds ang mga kinakain nila.
pag gabi, at pag gising nila ng umaga, God rained manna, a bread from heaven. Can you imagine, pagkain ng mga angels, kinakain nila, yun ang pagkain nila, for 40 years. And for 40 years, God provided all their needs, especially yung kanilang pong kinakain at iniinom. At makikita natin dito sa Exodus, first 7 verses na Exodus chapter 17, as Moses lead the people of Israel going to the promised land. Dito natin makikita that every time that meron pong problema, they always complain. Opo, nagka-complain sila. Can you imagine that? How many years na nagkakasama sila doon sa wilderness? At palaging reklamo. Balit lang na kaya naman nilang gawin. Kaya naman lang solusyonan sa dami nila. And that day, dito po sa Exodus chapter 17, they are looking for water. Nauuhaw sila, pati yung kanilang pong mga alagang hayop. So, they came to Moses, at sila'y galit na nag-complain, nagreklamo. So, Moses cried unto the Lord. He prayed unto the Lord. Panginoon, anong gagawin ko? Halos papatay na ako ng mga ito sa galit. Kailangan nila ng tubig. So, the Lord said, sasamahan kita, huwag kang mag-alala. Hanap at tawagin mo lahat ng mga elders, mga nakatatanda ng tribo ng Israel, at kausapin mo sila, and do this in front of them. Gawin mo ito sa harapan nila. Paluin mo ang bato sa pamamagitan ng aking baston. So let us remember, yung baston na ginagamit po ni Moses, it is called also as the rod of God. So, yun nga ang ginawa ni Moses. He hit the stone, and the stone brought out waters as of rivers of water. Yan. Doon. Kaya nagkaroon ng tubig sa disyerto. At sa disyerto, nanggaling sa bato. And the Bible says that rock was God. That rock was Jesus. Kasama nila ang Panginoon sa Kristo, na siya po ang nagbigay sa kanila ng tubig. And yan po, as we can learn and we can study more if we are talking about the deity, sa pagka-Diyos, kung sino ang Diyos, ilan ba ang Diyos. Napakagandang tema po yan, napakagandang topic po yan. But if we will going to see and review yung mga naunang mga mensahe natin, devotions natin, meron doon sa mga devotions natin ay inilagay natin, pinaliwanag din natin yung kababalaghan o yung tinatawag nating mystery sa pagka-Diyos. But in here, dito sa situation ito, the rock was Jesus Christ. Jesus Christ is the rock. Yun nga po. Kung sinabi natin the rock, baka yung wrestler ang naisip nyo. No, hindi po. So, God was with them. And He told Moses what to do. And they drink water. They drank with water. Para silang nalasing, no? They drank. Ibig sabihin, inom sila ng tubig. And all their cattle. Lahat na kanilang mga alaga. At that time, pagkatapos na sila po ay binigyan ng Panginoon ng tubig na kanilang inumin, there comes the Amalekites. Dumating po yung mga kampon ni Amalek. Yun ba? The Amalekites. Ito na nga po. Ito yung ating pong pagsimulan. Dito sa verse 8 ng chapter 17 ng Exodus, the Amalekites attack Israel. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim.
And Joshua had the privilege to lead the first warriors of Israel. Ito na nga po yun. Of course, nung panahong si Abraham pa, meron din siya mga sundalo. But in here, as they went out from Egypt, nabigyan po ng pribilehiyo itong si Joshua na mag-lead sa host, sa mga soldiers, sa mga warriors ng Israel. Dahil ang sinabi rito, and Moses said unto Joshua, choose us out men, o mamili ka ng mga tao na lalaban, and go out, fight with Amalek. Tomorrow, sinabi ni Moses, I will stand at the top of the hill with the rod of God in mine hand. So, punta ako doon, itataas ko, hawak ko ang baston ng Panginoon. At doon ako. Panunuorin ko ang laban nyo, ang digmaan. And I will be there with the rod of God. Simple lang naman eh. Kung sinabi natin the rod of God, that rod that Moses was holding, alam natin marami nang ginawa ito eh. Marami ng milagro ang nagawa nito. Pwede rin naman niyang i-stretch yung kanyang kamay at tatawagin na lang niya ang tawag ng ang tulong ng Panginoon. And what will happen is that all the Amalekites will die flat. Ganun lang po. But kailangan nilang gawin na makipaglaban sa Amalekites. Bakit? Mababasa natin mamaya. It is because, mamaya makita po natin yan. So what happened? So Joshua did as Moses said to him. So napakaganda na ganun, no? If your leader will tell you something that you know that is for the betterment or for the good or for the best of your group, for the best result of your projects, napakaganda pag yung isang tao ay mayroong katangian na masunurin, di ba? Ang saya ng ganon. Kung ikaw isang boss, masunurin yung mga tao mo. Nako, ang saya-saya mo. Napakaganda ng takbo ng negosyo, o di ba? Manang Mirna. O parang ganon. Ganon lang. So ganito nangyari. So we should have that attitude or that character ng tinatawag na obedience. Yan. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So tatlo sila na sa taas. So Moses depended on the Lord to give them victory. For the battle is the Lord. Sandaan natin yan. Yun ay digmaan ng Diyos. The battle is the Lord's. So, Moses, as a human, alam niya na hindi niya kayang labanan ang mga Amalekites. And even the Israel itself, di nila kayang Amalekites. That's why Moses depended upon God. So anong ginawa ni Moses? And it came to pass when Moses held up his hand, habang nakataas yung kanyang kamay, okay, with the rod of God, the Israel prevailed. Nananalo, lumalakas yung Israel. But when he let down his hand, pag naibaba niya ang kanyang kamay, lumalakas at nananalo ang mga Amalekites. So, tandaan natin, laban yon. Pag sinabi nating digmaan noon, hindi katulad ng digmaan ngayon na it takes 25 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Pero dito po, mga kakape, at habang nandun siya, kailangan niyang itaas ang rod. Alam niyo po, kahit walang hawak ang ating kamay, pag nakataas yan, mangangawit po yan.
manghihina. Kaya, pagdating ng ilang minuto at ilang oras, pababa po yan. At habang pababa ng pababa, yung kanyang kamay with the rod of God, ayun pa, may bigat pa yon, may baston. Medyo mabigat. Kaya sabihin natin 1 kilo o 1.5 kilos lang yan. Mabigat pa rin yan pag nakataas yan. Alam na mga gymnast yan, alam na mga weightlifter yan. Alam natin yan. Kaya ito nga po ang nangyari. So, what will be the solution para hindi matalo ang mga Israelites laban sa mga Amalekites? So, here comes the teamwork. The power of teamwork. Si Aaron, si Hur, at si Moses. So, but Moses' hands were heavy. Mabigat na yung kanyang kamay. So, what they did? Aaron and Hur took a stone and put under him. At siya ay pinaupo. Pinaupo po si Moses. So, makapag-relax ng konti. Pero mabigat pa rin ang kanyang kamay. So, what happened? Si Hur at saka si Aaron punta sa kanyang tabi, and one of Moses' hand ay hawak at supported by one of these two companions of Moses. So, hinahawakan ni Moses yung isa, ay ni Aaron yung isa, hinawakan at sinuportahan din ni Hur yung isang kamay. So, nanatiling nakataas po ang kamay ni Moses with the rod of God, yung baston ng Panginoon. So, ang nangyari? And his hands were steady until going down of the sun. So, maghapon pala yun, nandun din na sila kumain. Sabi natin, kung may pagkain man silang baon, siguro sinusubuan na lang si ano doon. Baka pag naihihila, umihi na lang sila doon. Umihi na lang sila sa kanilang mga sukasutan. So, ganun po, maghapon po yon. And what happened? Israel defeated the Amalekites. It's because of this teamwork. Of course, it was the battle of the Lord. But there is that responsibility that He gave to them. And they did it. They did it. Israel defeated the Amalekites by lifting up the rod of God. They made God their banner. Jehovah Nissi. Yan. Ibig sabihin nun, the Lord is my banner. So yun po yun. Kung maalala nyo sa mga laban noon, lagi-lagi silang may hawak na bandila. Pag ganon. And they made God became their banner. Ayan po. The banner of victory. Jesus Christ. Jehovah. Ayan po. God is their victory. God gave them victory because of their teamwork. Because of their faith sa Kanya. Na mananalo sila if they will support or they will maintain the banner of the Lord or the banner or the rod of God up. Yan, habang nasa taas. So, they defeated the Amalekites. And Joshua discomfited, inimbaras nila, tinalo nila ang mga Amalekites and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this of a memorial in a book. Isulat mo ito, Moses. Write it down. Ito ay history. And rehearse it in the ears of Joshua. Sabihin mo rin kay Joshua. I-practice mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng isusulat mo. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. So, kung dito natin makita that everything that we are reading today in the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the first 5 books of the Bible were written by Moses. God
let Moses wrote history. Okay? The beginning. At makita natin dito, sabi ng Panginoong Diyos sabi ng Diyos kay Moses, isulat mo ito na para maging history ito. Pero sabihin mo rin kay Joshua. Because Joshua one day will write a book by his name, the book of Joshua. Okay? Ito na po 'yon. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nisi, meaning the Lord is my banner. Verse 16, last verse. Saka tayo pupunta sa lesson nito na makukuha natin. We can get already the lesson there. Nandyan yung teamwork, nandyan yung obedience, di ba? Meron ng lesson doon. Meron ng lesson. Yung pananalig, pagdidepende sa Panginoon. Nandun na yung lesson. Pero tignan natin mamaya. Meron pa tayong makikita dito na napakahalaga na dapat nating marinig ngayong umaga dito. Verse 16, for he said, because the Lord hath sworn that the Lord will have, okay? Because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Ito na po yun. Na ang Diyos ay laging makipaglaban sa mga Amalekites from generation to generation. So, ibig sabihin, ang mga Amalekites, ito yung magiging enemy number 1 ng mga Israelites. Lagi nilang makakalaban ito at makakasagupa. But the Lord Himself, He said, He will be the one to fight for Amalek. He will be the one to fight Amalek. Okay? Sorry for that word for, kasi parang siya yung nakipaglaban na sa Amalekites. Hindi. Jesus Christ or God will be the one to fight Amalek from generation to generation by using the Israelites, the people of Israel. Okay. Ano ang lesson dito? Una sa lahat, tanungin natin, sino ba ang Amalek? Who is Amalek? Who are the Amalekites? Mga researchers, they found that Amalek was a grandson of Esau. Siya ay apo ni Esau, the son of Abraham. Naalala niyo yun? Okay? Sandali, mali yata yung aking malaki ang sinabi. So, si Amalek ay grandson ni Esau. Si Amalek ay apo ni Esau. Si Esau, kapatid ni Jacob. Di ba kambal sila? Naalala nyo? Okay? Si Jacob, sa kanya nagmula ang Israel because Jacob himself is Israel. At ito na nga po. Si Esau nakakambal ni Jacob. Kung titingnan natin, si Esau ay apo ni Abraham. Dahil from Abraham, naging anak niya si Isaac. At si Isaac nagkaroon ng kambal. Sino yung anak na yon? Si Jacob at saka si Esau. Okay. So si Abraham, apo niya si Jacob at apo rin niya si Esau. At si Esau, apo niya si Amalek. Okay? So tandaan natin. So magkalaban yan. Laging maging kalaban ng Amalekites ang mga Israelites. Ito na nga po yung the Amalekites will be their number 1 enemy in history. Marami po yan sa Bible. Nakasulat doon that the people of Israel fought against the Amalekites. Sunod po yun. So, who is Amalek?
Amalek or the Amalekites, ito po ay galing po mismo rin sa generation ni Abraham with the person of Esau, yung kanyang apo. At ito na nga po yun. And the Lord will have war against the Lord will war against Amalek from generation to generation. So, take note of that. Ang Diyos po ang lalaman sa kanila, but that responsibility of fighting against them ibinigay po sa Israelites. And this Amalek is compared with our old sin nature. Okay. Pag sinabi nating old sin nature, yung ating pong sarili. That's why ang ating pong caption, me, my enemy. So Amalek is compared with our old sin nature. Okay? Dahil ang old sin nature po natin, yung ating pong sarili na makasalanan, yan po ang lagi nating kalaban bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, let us take this moment na isipin muna natin, nung hindi pa tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nang hindi pa natin siya tinanggap, ang sin nature nandiyan na rin po. Ang old sin nature natin, ang sin nature nandiyan pa rin. Pero hindi po tayo aware na tayo ay kasalanan na hindi po natin inaalintana na parang normal lang yon. But when there came a time na tayo po ay tumanggap, nang tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, yun na nga po, nandyan pa rin yung sin nature natin. Kasi nandito pa tayo sa lupa eh. Habang tayo nandito sa lupa, tayo ay magkakasala at magkakasala. Hindi po natin maiwasan yan. Because it's in our body. Nasa katawan po natin yan. It's our nature. Ibig sabihin nun, kagaya lang nandito. Just as the Israelites will be constantly at war against the Amalekites from generation to generation, so we as believers, we as children of God, will be continually at war with our sin nature. Then nga po ang sabi po ng Romans chapter 17, or Romans chapter 7 verse 18. For I know that in me, sa aking katawan, dwelleth no good thing. Wala pong maganda rito sa ating katawan. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I found not. Hindi po nakakagawa ng mabuti ito. Walang mabuting ginagawa itong katawan natin. So, it is still with the sin nature. Nandyan pa rin po yung ating pong natural na kagustuhan, yung kagustuhan ng katawan. There is no good thing out from our body. Tandaan natin yan. For the good that I would do not, that I do not. Dahil sa mga magandang gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At sa mga ayaw ko naman na gawin, yun naman ang nagagawa ko. So, pagpapakita rito, mga kakape, na sa ating pong katawan, sa ating pong sarili, wala pong magandang idudulot yan. That's why ito po yung number 1 na kalaban natin. Tandaan natin, tayo po ay kaluluwa na may katawan. Tayo po ang may control sa ating katawan. Ang ating katawan po may gusto. Pero, pag iyan hindi po natin na control sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sigurado, hindi po natin mapipigilan, magkakasala po yan. Because, again, sasabihin ko ulit ito, mas madali pong gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan o ng mabuti. Dahil pag gumawa ka ng masama, minsan hindi mo na iniisip yan ng 2 beses. Gagawin mo na lang, tulad ng pagsinungaling, hindi mo pa naiisip, nagsinungaling ka na. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, pinagpaplanuhan mong mabuti. Dahil nga po, mas madali pong gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan. Halimbawa ganito, pag sinaktan mo yung kapwa mo,
na pinahiya mo at kailangan mong humingi sa Kanya ng kapatawaran. Yung pagpapahiya mo sa Kanya parang ang dali-dali lang, parang napakabilis lang na gawin. Pero pag yung magpapakumbaba ka, tapos lalapit ka sa kanila at hingi ng kapatawaran, ang hirap gawin. Yun ang tama, pero ang hirap gawin. Yun ang problema ng tao. That's why still our sin nature is there, like the Amalekites, na nandyan at kalaban palagi ng mga Israelites. At ganoon din tayo. Habang tayo nabubuhay, kalaban natin ang ating sarili. Okay, now, ito ang susunod. So, who is the Amalekites? Who are the Amalekites? Napakita natin. And Amalekites, or the Amalek is compared with our sin nature, ang ating pong sarili, yung ating pong yung kasalanan po na namumuot sa ating pong sarili. Yan po yon. Okay, now ang susunod na tanong, when did Amalek appear? Kailan ba dumating at napakita at nagparamdam si Amalek? Nung oras po na binigay po ng Diyos ang water or tubig sa mga Israelites, there they come and appeared Amalek to Israel and fought with them, or fight them. So ganoon din po tayo. Noong tinanggap po natin si Kristo sa ating buhay, doon po nagsimula ang totoong laban. Dahil nasa sa atin na po ang banal na Espiritu Santo. Nasa atin na po ang buhay na walang hanggan. Kaya ang daming nagsasabi, bakit noong tinanggap ko si Jesus, ang dami ko ng problema? Bakit noong tinanggap ko si Jesus, ang gulo-gulo ng buhay ko? Akala ko ba, pag tinanggap mo si Jesus, wala na ang mga ito? Hindi po ganoon. That's why, nagsisimula po na makipaglaban tayo dahil because we are already aware that we as Christians need to be a light, a shining light, a bright light to this world. At ang balakid dito, ang hindrance dito ay yung ating sarili. Ng ating sarili, meron pong masamang gawain. Meron pong kagustuhan na katulad po ng dati na gustong ginagawa at nandyan pa rin hanggang ngayon. That's why we need to fight against ourselves. Hindi mo naman sabihin na papatayin mo sarili mo. But what I'm saying is that mula nung tinanggap natin si Jesus, we are already aware na ang isa pong hindrance sa ating pong paglilingkod sa Kanya ay yung kagustuhan po ng ating laman. That is the lesson for this. Ngayon po, ang tanong, paano natin matatalo ang Amalek sa buhay natin? Paano natin matatalo ang kagustuhan ng ating laman? Number 1, walk in the Spirit. Maglakad, tahakin ang bagay na alam nating spiritual. Okay? So this I say then, Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, as ye shall not fulfill. And sabi ito, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, ang tinitingnan natin dito, yung gagawin ko ba nito ay makatulungan ba? Kung gagawin ko ba to, nakapagbibigay ba ng kagalakan o kasiyahan sa Panginoon? Pag gagawin ko ba ito, will it affect or will help me spiritually to be nearer to God? Pag hindi po nakakatulong ito para sa ating pong paglago sa buhay spiritual, ibig sabihin nun, when we are in doubt, huwag na natin gawin. Pag alam natin, ikababagsak at ikalulubog ng ating pong spiritual life, huwag na natin gawin. That is walking in the Spirit. Kung ano po yung tama, kung ano po yung alam nating ikinalulugod ng ating Panginoon, yun po ang ating gagawin. So that is one way to defeat or to fight our old
sin nature. At pangalawa, put on the armor of light. Ilagay natin, isuot natin yung ating pong tinatawag na yung depensa natin, yung armor natin. Ito po yung armor natin sinasabi rito, yung atong spiritual. We have this what we call the full armor of God. And we need to put on the armor of light. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of the darkness. Iwan natin, talikuran natin yung mga gawaing kasamaan. At ilagay natin at isuot natin ang panlaban natin, na ito po yung armor of light. Kung ano po yun, this is sabihin natin sa ganito. It is not because it feels good ay okay na. Okay? Ang decision natin dapat ay hindi dahil okay sa pakiramdam, kundi ang decision natin dapat sa ating mga ginagawa ay kung ano ang tama. When it feels right, when it feels good, don't do it. Hindi lang dapat ganun. Hindi, mali po yun. Yung sinasabi natin, kung pakiramdam mo ay okay, okay na lang. Hindi ganun. Dapat ganito. Kung ito ay tama, yun ang gawin mo. Ulitin ko po, kung yun ay tama, kung ito ay tama, gawin mo. Hindi yung pakiramdam mo lang na okay na. Opo. Dahil if that is kung yan po ang magiging basehan natin, wala po, mapapariwara po ang ating bubuhay. Katulad ng ganito, don't let your taste buds choose what to eat. Ulitin ko po, don't let your taste buds choose what to eat. Dahil hindi po lahat ng masarap ay tama sa katawan. Tama. Pero kahit mapait yan, kahit maanghang yan, kahit may pagkamapakla yan, kung yan ay maganda at ito ay mabuti at ito ay tama na dapat kainin, kainin mo. Hindi yung taste buds ang magsasabi kung ano kakainin. So hindi lang yung pakiramdam mo na okay, gawin mo na. It should be what is right. Ito ba ay tama? Okay. So ayan po mga kape, in order for us to defeat our sin nature, kailangan nating magdepende sa Panginoon. Always pray. This is our fight. Hanggang buhay pa tayo, lalabanan at lalabanan natin ang ating pong sin nature. It's in us already. But the good thing is that we have God already. We have Jesus Christ already in our hearts. So we can claim the victory. Let us raise up the banner of the Lord. The banner of victory, because He is our banner. He will give us victory. Kailangan nating magdepende sa Kanya. We need to depend on Him, on His power. And He will help us through our lives. And we will have victory. I'm not saying maging perfect po tayo, but at least we are aware that we need the help of God for us to defeat ang ating pong katawan, ang ating pong sin nature. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po. Salamat po sa inyong salita. Help us today that we may apply this truth that we just heard, we just studied this morning. Muli Panginoon, nilait po namin sa inyong bawat isa. Please continue to work in our lives. Bless us all. Help us today. Protect us. And also, Lord, please, bantayan mo po ang bawat isa sa amin. And help us, Lord, to always remember that to have that victory, kailangan namin kayo. Kailangan namin umasa sa inyo and to walk in the Spirit. Maraming salamat po. Bless also the birthday celebrants. Bless also each every one of us. Maraming salamat po. Ibalik mo ulit kami bukas para sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat mo muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, so papatugtugin na lang po natin
ang ating pong birthday song para sa mga birthday celebrants. Ngayong umagang ito, 2/2/2021. Okay? Happy birthday! Maraming mag-birthday ngayon mga kape. Baka may mag-birthday pa ng February 29 eh. Happy birthday kay Reynaldo Biernes, kay Lovely Garcia Manlapas, kay Dennis Pilien, kay Pinky Ramirez Apostol, kay Emmanuel Mark Sibayan, Dudes, happy birthday. Kay Sister Maribel Coloma Bansipra dyan sa Bacara, Sister Maribel, happy birthday. Kay Mars Tolentino, happy birthday. Kay Finet Osalvo Atalib, happy birthday. Kay Miriam Dalere, kay Kapitan Punong Barangay Ruben Sampayan, kay Juan Almasan, kay Edgar Domingo dyan po sa Hawaii, Jan Vincent Recta, Kasinsin, Jan Vincent Recta, happy birthday. Jubilin Pasete Crosina, Sister Jubilin Crosina dyan sa Pagudpod. Jubilin Crosina, happy birthday sa'yo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Maraming salamat Mang Joan Reynon, Auntie Marilyn Alonso, Mark Angelo Gaviran, Raquel Bumanglag, Kadyo, Joseph Bumanglag, Bayao, salamat. Mirna Munoz, maraming salamat Manang Mirna, Mama Anita Domingo Alonso, Kapitan Jerry Corpus Alonso, lahat po kayo dyan, Auntie LC, Auntie Dali, kay Ate Minda na nandyan. Graciela Marie Balinan Paet Baracao, maraming salamat Graciela, God bless you dyan sa pinili. Rusty, Debbie Mark Nicolas, Sheila May Pihera Yangat, maraming salamat Sheila May. Okay, Jeff Alonso Cas, Michelle Ranada, good morning, maraming salamat. Sermina Pascual, maraming salamat. Imelda Marcos Pagoyo, ma'am, maraming salamat po. Kay Sister Maribel Colomba Bansipra, happy birthday sa'yo. Okay, isang Chinese ang pangalan, di ko alam. Ma'am Deborah Pedro Valdivino, Ma'am Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat po sa Alkaline Vitamin C. Maraming salamat po. O sa mga hindi pa po nakaranas ng nagtitake ng Alkaline Vitamin C, ayan, just contact Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Maganda po to sa kalusugan ninyo. Maraming salamat po. And this vitamin C that I am using is sponsored by Deborah Pedro Valdivino. Maraming salamat po. Sonny Boy Delere, maraming salamat. Sonny Boy Bagay Delere dyan sa Lagi Sail. Maraming salamat po. Ayan. Jenny Rabor, good morning, maraming salamat. Susan Pascual, Raleigh Sanwani, Rakatsu Melmar, Sir Melmar, maraming salamat. Tara, basketball tayo, pwede na ba? Ayan. Romualdo Rivera Bar, Jinky, maraming salamat. Saint Justin Alonso, maraming salamat. Good morning. Manang Charles Pon Respicio, Louis Respicio, maraming salamat po. Thank you very much, Manang. Thank you very much. Alam mo na ang ibig sabihin. Relin Gawat, maraming salamat. Relin, Marin Castillo Alonso, Hilda Pawa Sister, Lovely, maraming salamat. Sir Arnel Ducas Calipio, Marilyn Overo Total, Vernon Domingo, Elsie Liberato Kitoriano, Mayrisa Masolo Acob, Los Bimila Asuncion Gonzales, Uncle Arnel Valeriano, Lordelista Asuncion, Lordelista Alonso Salvador. Maraming salamat sa inyo. Meredith Maningas, Marilyn Raca Alonso, Rizalito Lopez, ayan na po, matapos na po tayo. William Reynon Manong Willie, Jas Cabingas de la Cruz, ayan, maraming Claudia Cadimas, maraming salamat sa inyo lahat. Julia Reyes, Marites Gaspar, Bel Guillermo, maraming salamat po ma'am sa Spain. Marilyn Ancheta Seredon, ayan po. Telma Harapalcon, Ednilao, Jonar Gutierrez, Pastor Ruben Linoga, maraming salamat po. Okay, Brenda Rosales and Judy,
David Ascension Malingas Jr. Ayan po, maraming salamat sa inyo. Panahon na at oras na para magpaalam po ang inyong lingkod. Mulit-muli mga kakape. Ito po ang inyong lingkod. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating bubuhay. Huwag po natin kalimutan ano man po ang darating. Kailangan nating lagi isipin na unahin ang ating Panginoong Diyos. God first. Okay? Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. February 29 talaga. Mabuhay! And I love you.